The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na mula kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. YouTuber professionals and freelancers, thereby having an experienced, passionate founding members that we have today. I joined FOPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much needed support. No, I joined FAPSCO because the people value vision, and vision is mine, and features career as In the FOPSCO community, collaboration instead of competition. I joined POPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a union work both online freelance. Ayan. Good evening, everyone! Live na tayo. Ang ganda ng background ko, di ba? So, good evening, everyone, mga ka-FAPSTalk, mga ka-freelancers, and welcome to another FAPSTalk episode. And tonight, we have a very special guest, syempre, all the way from Jensen. Pero syempre, bago ko muna siya ipakilala sa inyo, kami muna kakamustahin ko ang aking dalawang co-host na na-miss ko ng sobrang-sobra si Jehan kasi medyo matagal kami halos hindi nagkikita sa ngayon. Si Shirley, kasama ko kasi siya. So, Je, ikaw muna, kamusta ka, Je? Isang taon na tayong hindi nagkita. Alam mo ba, Charles, malapit na mag-anniversary yung natin saan nga ba tayo comedy bar nagpunta? Basta sa sa Cavite na comedy bar. Oo, malapit na mag-anniversary. I think yeah, birthday ko. I think that was the last time na nagkita tayo, no? Ng face-to-face. Kasama ko si Shirley ngayon, everyone. And we're here in Tagaytay. Kakatapos kasi namin ng training ni Jane. Siyempre, ang mga kaladkaring friends, all out support. Kaya pagkatapos ng klase sa Ideas Batch number 2, dumiretso kami dito sa Tagaytay for a quick dinner. At para maigala na rin namin si Leia, na siyempre galing din ng Jensen Business Center. So mamaya yung mga chika about that. So Shirley, baka gusto mo nang mag-hi sa kanilang lahat bago tayo mag-start? Hi everyone. So from Infanta, Quezon, pumunta ako dito sa unang-una, nag-event kami ng Monday, o di ba? Monday, pagkatapos Tuesday sa
Sal kami para sa Ideas Project Batch 3. And ngayon naman, nasa Cavite kami for the Ideas Project Batch 2. And ngayon, ay dumiretso kami sa Tagaytay. So hi guys, nasa Tagaytay kami. O di ba ang mga taong gala? Pangit taong gala. Yung makahanap lang ng dahilan para maglakwatsa, no? Para gumala. Tama. Oo, di ba? So excited ako sa guest natin ngayon. Although, pangalawang beses na niya to, di ba? Yung una kasi, it's all about her story. Paano yung series of unfortunate events and how she bounced back. Di ba? Paano siya bumawi. Ngayon naman, pagkwentuhan natin yung buhay niya bilang virtual assistant, online business manager, at of course, CEO ng, Jacks. Hindi ko maalala. Siya na lang sasabi. Cracker Jacks. Jack. Virtual Pero assistant. before that, Hirap. before natin siya isalang, I have a very kumbaga magandang surprise kasi alam mo ba nagkasama pala kami ni Mitch sa HP Saan? for a whole year pero never nag-cruise ang mga landas namin doon. Yeah, so yes, pagkwentuhan natin yan. More of that. Hello, good evening to our guest from Jensen Business Center. Hi, Mitch. Good evening. Hi, Mitch. Hi, pretty ladies of Popsco. I'm so happy to be back with you. And as I've mentioned, I'm always comfortable with all the events because this is my tribe, right? And I'm always open to share ideas, experiences, knowledge that we can impart to BA aspirants, business owners, startup business owners. So yeah, and of course now I think the topic is about cooperative. So I can't wait to get started. Di ba? Je, kwento mo muna very quickly, saan kayo nagkakilala and paano hindi nag-cruise ang inyong mga landas? Hindi kami nagkakilala, pero nagkasama kami. Kami yung OG. Yun talaga, kami yung OG ng mga tao doon sa McKinley Hill, nung hindi pa siya buo. Di ba ginagawa pa nun yung Mitch, yung Venice Piazza. Wala pa siyang laman. Ang laman pala ng Venice Mall nun is yung Pepper Lunch. Pero nag-open yung Pepper Lunch around patapos na yung paalis na ako actually. Pero 2009 na Wala kang tubig. walang kahit ano. So, walang public transport. Alam namin pareho yung hirap na makarating ng makaintindihan. So, 2009 ako nag-start sa HP. I think si Mitch, based on her bio, 2010, no? Yes Oo, po. 2010. Wow. So parehas kami ng role doon, pero magkaiba kami ng team, tapos magkaibang side ng building yon. Kami sa front side, sila sa back side ng building. Pero same role kasi, yung sa kanila lang, distributors yung handle nyo nun, Mitch, no? Sa amin kasi corporate offices. Yes. Di ba, small world? Gulat na gulat ako nung binabasa ko yung bio ni Mitch. Well, Pero meron pang isa, di ba? I thought you also came from West then. oo, sa West. Yun naman, West Contact Services. Nauna ka doon, ako 2011 yata ako nag-West, 2012. Hindi na maalala. O, di ba parehas kami ng career track? Oo, di ba Ikaw sa Makati ka? Makati, tapos nag-transfer. Makati, sa may yung Export Bank Plaza. Oo. Ako kasi ever since Small world. Mandaluyong Kaya ako. sa Mandaluyong. Oo. Ang loob. Oo, pwede Oo. na open. Unti na lang loob na. Oo. Nakakatuwa naman. Oh, di ba? Very small world. Tapos na-imagine ko, hindi kayo nagkita. Isang taon kayong magkasama doon sa isang, di ba, company. Isang Oh, di ba? Anyway, sige, pagkwentuhan naman natin, Mitch, yung career mo, alam naman namin paano ka nagsimula as a virtual assistant. Pero gusto naming malaman naman, how are you as a CEO? Paano mo mina-manage yung mga projects mo? Paano ka kumukuha ng BA? Ano yung mga
standards mo. Yan. Kasi very recently, nagkaroon ng isang post na nag-viral sa isa sa mga Facebook group. Tapos may mga concern yung mga VA na ang mga VA agency owners daw masyadong mahigpit. So, syempre, mga VA agency owners naman came to the rescue na kaya kami mahigpit kasi ito yung standard ng client. Kasi nakahanap na kami ng mga VA na hindi pumapasok, hindi masyadong, yung ethics medyo sablay, yung ganon. So, gusto kong malaman, how are you as a CEO and how are you running your business? Yan. All right. Lately then, thank you for sharing that post ha. Pero I think every year ata, may mga nagra-rant na ganyan. No? So, hindi na siya bago. No? But lately also, I saw a post from a co-agency owner na nag-anxiety attack. It's within our group din. No? Napaka-common for a CEO and it's, I think, unquestionable for CEOs to go through anxiety attacks, depression. Kasi you own your own show eh. Parang lahat sa'yo, pag pumalpak sa'yo, pag nag-succeed, syempre, sa'yo, pero bago ka makarating doon sa successful na part, ang daming pagdadaan. Nasa CEO na mga, what you call this, make-up, parang hindi madali kasi ikaw lahat sa umpisa. Because you cannot afford to pay people pa to work with you, no? So mentally, physically, emotionally, at financially, struggle sa umpisa. Pero ngayon, as a CEO, after 10 years of working, kasi sa virtual assistant, nasa 12 years na eh. Pero as a CEO, it's 10 years going, 11 years ngayong December. It's not easy, but I am more stronger and wiser right now. Kasi sa lahat din ng experiences yan yung nagturo sa atin on where we are right now po. And in maintaining quality, I think the VAs who chose to work with agencies, they should understand that standard needs to be kept, maintained. Kung wala yan, walang kason para makip yung mga clients. Ang maganda lang nito, before we enter in running a business, solid na yung corporate ethics, yung corporate background. So, anong ibig kong sabihin doon? So, sa atin, ng mga agency owners, we know na attendance pa lang importante na. Kahit pa yung aking setup, diba? Kahit ang setup ko is B2B, walang employee-employer relationship. Pero dapat andun ethics pa rin na you should report on time. Napaka-basic niyan and everything. Kasi nag-commit ka eh. When you are applying for the role, pwede mo nang ipangako yung langit at lupa eh. Pero nung nandun ka na, nabigay na sa'yo yung role, marami ng excuses. No? So, I think ako, syempre, as an owner of an agency or founder, parang I will really study. Paglalaban ko na i-keep ang standard. Yung hindi makasabay sa standard, pwede namang humanap ng ibang agency or mag-create sila ng sarili nila so that they get to experience kung bakit tayo nag-maintain ng mga standards. Actually, Ms. Jehan, Ms. Sherlyn, and Ms. Rosh, nakatulong talaga ng malaki yung naabot natin sa corporate ladder in running an agency. Why? When I started the agency, ang unang lumaki na campaign, customer support at saka dispatch. So, in-apply ko doon yung audit na ako mismo nag-audit ng calls. Ako mismo nag-check ng calls. Yes. Yun pala. Standard that I really wanted to maintain. So from there, kaya lumaki. Nagkakaproblema lang naman pag may poaching, no? Pero ang laking tulong niya kasi ang bilis mong catch yung mga errors na small na I think kung hindi mo siya na-audit, pwedeng lumala and pwedeng i-compromise yung buong campaign. So that's just one of the things that I implemented. And second is that
I duplicated myself. I think problema to ng mga bagong business owners. Ang hirap kasi minsan magtiwala, lalo na kung OC ka, diba? Na parang, will she or he deliver the same result that I'm capable of delivering? Diba? So, nandun na nagkaka-trust issues ka na agad. Pero, sabi nga nila, one secret to success is to delegate. So, ako, I struggled at first in delegating, pero ang laking tulong talaga niya kapag naka-delegate ka na. Makikita niyo naman, Miss Ross, Miss Shirley, pag nasa biyahe tayo, parang kung walang trabaho. Because I delegated, I've already duplicated myself in 3 people. So, kapag absent ang isa, merong to the rest yung isa. Pag meron na namang isa. So, ang laking help niya. So, I get to focus on more important functions or roles. Like, naiwan na lang talaga sa akin is client relations and client acquisition. So, yung operation itself, dati ako yan, pero since I duplicated nga myself and trained people, naka-assign na siya sa 3 tao. So, I guess that's it. So, yung mga VAs na nag-rant about standards. Actually, ako meron din. Meron din naman talagang ibang agency na grabe yung screening pag hiring, diba? Eh, tayong mga freelancers, hindi naman talaga ganun kahirap ang screening, tama? So, sa akin, sa team ko, pagka parang 3 steps lang yung screening, depende na lang yung ikatlo kung i-interviewin pa siya ni vending mismo. Pero kami, sa resume pa lang, nakikita ko na kung sino yung ma-screen mo na eh. And then, sa initial interview, you can actually assess the person kung pwede doon sa campaign. So, hindi na siya ganun ka. Yung iba nag-exam pa. Yung iba alam mo yun, hanggang level 3 ata ng interview. I think yun lang ang kailangan as much as possible, I wanted to give the members of CBA or Cracker Jacks BA the same experience as the freelancers, other freelancers. So, madali lang dapat yung hiring process, so hindi masyadong mahaba. And then they get to enjoy dollars, hindi pesos. So, saka yung na bonus. Mga ganyan. Ang daldal ko, no? Okay lang. May tanong si Shirlene. Shirlene, go. Nawawala Nasa si na siya? Shirlene. Ayan, hindi ako, ano na lang mag-ano. Kasi, yeah. Agreeing-agree ako sa lahat ng sinabi ni Mitch kasi napaka-importante talaga yung work ethics na tingin ko yung natutunan natin, mas advantage talaga sa atin na nanggaling tayo sa corporate world kasi natutunan natin doon yung mga lean philosophy nga na work ethics na pwede natin gamitin sa management ng mga tao natin. Pero ano lang din, kasi i-ano natin sa business center, are you also applying the same standards pagdating sa pag-manage ng business center nyo or mas lenient tayo kasi voluntary naman yung business centers natin? I can say that 90% of the management style and skills that I have is being applied sa kahit anong team na hinahawakan ko po, Ms. Jehan. Pero syempre, different teams, different folks, different strokes. Since ngayon po nasa stage pa kami of growing the members of the business center, and I think sabay kami nag-learn more on what we can do best pa for Popsco. Medyo lenient pa ng konti. Kasi wala pa rin namang At saka sabi nila, parang meron ng mga business centers dati, pero medyo nagpahinga. So parang itong Jensen is yung magiging comeback. So magiging trial and error siguro. We can get to test anong system that will work. Grabe best. sa trial and error. Hypothesis. Sino nagbitaw ng ganyan salita? Yan siya. So, pero yun nga, I wanted to start ng maganda. That's why I'm getting people. Para siyang pagbuo ng bahay. I'm getting
people na magiging magandang pundasyon para sa cooperative, para sa business center dito. Same lean tools and techniques that I wanted to apply, pero iba-iba lang ng approach. Parang kung sa masahe pa, kung soft, medium, or hard. So, yan. Gusto ko yan, gusto ko yan. May tanong ka, lumipat na si Charlene kasi nawala siya ng internet sa Nawawalan ako ng labas. internet sa labas. Ano ba? Sorry, ano nung topic? Yung business center. Sa business center. So, diba, Mish, so nung last na usapan natin, diba, you are so excited to have our business center in your place, diba? Yeah. Magkakaroon ako ng location, ayoko nang banggitin. So, Mish, sa business center, dahil gusto nga magkaroon ng business center, mayroon ka ba mga plano? And in what way can you see that the business center can help you? And ang dami kong tanong eh. Sige, yun na muna. Anong mga plano? Yun yung first question, no? Hello? Sige, go. Okay. Of course, the plan, we're actually in a baby stage right now wherein we are growing the members, and medyo di siya as fast as I imagine it to be. Bakit? Kasi ang mga leads na gusto ko is really those who can be a good foundation sa business center dito. Yung mga hindi ningas po, ayoko talaga yun. So gusto ko talaga yung nakitaan ko na ng consistency at iba-ibang strength. So that's the first one, is to grow the members at saka mapa-register ko na sila. And then I'm really thinking of putting up an office, pero dapat that office will be maximized para sa mga trainings. I hope that we do trainings there. So those are the first two plans that I wanted to implement here sa business center. Ay, excited ako. Pero curious lang ako, what made you Mitch? Kasi I know we met last year din dito sa PopCon. So parang, what convinced you to join FOPSCO? Kasi why did you join FOPSCO? Yun na lang talaga basically. Tapos i-record na yan. Yung part na yan. Napaka-committed niya eh. Halos lahat na din kasama niya siya, Rosh, di ba? Well, actually, I joined POPSCO because na-explain naman siya ng maigi sa akin ni Sir Ian. At saka, yun na, I wanted to broaden my network as well in terms of freelancing din. Hindi dahil agency owner ka na, you know everything. I wanted to learn from every people that I meet in our industry. So I guess yung core na meron sila Ian, alam ko na we can exchange, we can collaborate, so for collaboration as well. Tapos, first sama ko sa POPSCO after my membership, after signing, Hong Kong agad. So, tapos para kami matagal na lahat magkakilala. So, and then I told them, sabi ni Miss Sherling, sabi ko, I really feel comfortable here. Tapos sabi niya, so, we are your tribe. Yes, sabi ko gano'n, you're my tribe. Kasi, ang sarap lang gumawa ng bagay na hindi pera yung motivation mo, kung hindi passion. At kasama mo maraming tao sa passion. Kayo yun. So, I wanted, yeah. Oh my God. I'm not a salesperson. I really don't, I hate selling, but I speak from the heart. Alam niyo ni Leia, si Leia. Nakaka-relate as usual yung mga ganong marinig mo, Rocho. Kasi hindi talaga lahat ang ops sa kung ano yung mission and advocacy natin. Talagang nakakatuwa na, alam mo, marinig yung mga ganong, talagang nag-fish tayo for those words. Oo, di ba? Nakaka-relate. Those words.
you are all very welcoming and accommodating, and the vibe Kasi is mga really baliw. positive. Like, Curious lang ako, Mitch. How's the experience of uh, getting all yung mga remote workers? Kasi experience ko to dito sa Zamboanga, ang hirap talagang, kasi mga online workers, ermitanyo yan eh. Mostly nagtatago lang talaga sa bahay yan, hindi lumalabas for any reason at all. So how's your experience with creating a community of online workers dyan sa Gensa? Ano yung sa tingin mong challenges? And paano mo siya hinaharap yung mga ganun challenge? So building the community. Okay. Bago ko yan sagutin, may teaser muna ako, Ma'am Jen. May taga-Sambuanga akong kilala na nag-coach. Tapos, basta mamaya off-cam. Off-cam, may chichikahin ako sa'yo. Baka Sige. dahil You'll siya. stay for that. Ayun, so let me answer the question. Sorry, may chismosa mode. It's kind of different, when you're managing inside the office na face-to-face. Sa face-to-face nga, tinutulungan kaya na diba? May nakakatulog pa sa mga agent doon sa iyong row. Paano pa kaya yung hindi mo nakikita? So, ang atake ko lang is to really check the productivity. So, before, what we do po talaga, the practice that we do sa Cracker Jacks, bago ko i-outsource yung isang campaign, I will be the one to first do the job. So that I know, para makagawa kong KPI, diba? So pag sinabi kong calls ka ng 8 hours, alam ko, sarili ko, kasi nga, nakaya ko na 200 calls for 8 hours. So, more or less, dapat ganun din ang productivity mo. Taas na level na, 200 calls a day. Ganun. Miss Jen, halos parang Ilan yung AHT niyan? So, 200 calls, ilan dapat yung AHT niya? Oo. So that's how we do the audit tracker. So we do that first para iwas yung kahit balik-balik ta rin kanila, kahit tumbling sila dyan. Alam mo na nagdadahilan, alam mo na nag-excuse lang, na nagloloko, na nagtatry makalusot. Ganon. So, kami naman, ang maganda lang din, we know how to audit, we know how to grade the performance, pero when we coach, I make it a point that we use positive scripting para kahit medyo sablay na yung ginawa, ma-motivate mo pa din, diba? Oo. I think that's one. And then second is another strength that we have in running a remote team is that you make them feel appreciated. Ako kasi, ang love language ko talaga, I'm not into words. Kung makikita ninyo, napaka-konti ko minsan sumagot, pero dapat brief and concise at sincere yung sagot na yon. Pero my love language is really service and gifts. So, pinapa-feel ko yan sa mga VA members ko na, like, example, Christmas. Ako mismo mag-deliver kahit taga Davao siya, pero na lang syempre yung taga Manila kasi nandito ako sa Gensan. Because I'm happy doing that. Parang hindi ako yung ako yung naririgaluhan kapag naihahatid ko yung regalo sa kanila. Yung regalo ng CBA sa kanila. And that really made a lasting connection with them. Though hindi naman natin sinasabi na permanente makikipagtrabaho sa atin yan, no? Pero at least, kahit maiba man yung professional direction nila, pero yung personal relationship nila sa'yo, healthy. Diba? So I think that's one thing that I really wanted to share with other agency owners. Though mahirap i-share sa mga hindi mo ka-wavelength ng parang hindi mo same ng love language. Baka hindi mag-work sa kanila. But it works for me. I remember one agent telling me na ilang years na ba siya, parang 7 years na siya with Cracker Jacks. Sabi niya, it has been a bumpy ride, but you made me stay long.
So, yun siya. So, I think yung pagsabi niya na you make me stay long, Wow. is yung mga ganun, yung mga extra 7 years is effort. a very long time. Yeah, we have VAs na For customer 5, service. 7 years. Mhm. And even sa vending na side, yung isa ko ngang vending, ninong na nung bunso kong anak kahit Amerikano siya. Gusto niya, bumunta talaga siya ng Pilipinas, umattend siya ng binyag. Sayang, hindi ko nakuha yung pictures next para sa susunod i-share ko yun sa inyo. Grabe. Alam mo, Je, isa ako sa testament na ang isa sa mga love language ni Mitch ay yung pagbibigay ng gifts. Very generous talaga siya. Tsaka maasikaso siya. Nanay na nanay yung dating. So pagkasama ko siya, parang feeling ko napapahinga ako. Kasi, oo, aasikasuhin ka rin niya. Hindi, kasi ako, di ba, sanay din ako May karinya mo ka na, Rosh. nag-aasikaso. Di ba? Pero pag siya yung kasama mo, parang, dalawa kami, ganon. Okay, pwede ako mag-rest. Yung ganyan. Ang sarap kasama ni Mitch. And then, ganon yung pakiramdam. The first time that we met personally, kasi yung sa Pafcon, saglitan lang yun, walang bonding moments, di ba? Pero nung tayo sa Hong Kong, parang super click, parang ang tagal na namin magkakilala. Tapos yung mga vision for the online community, yung mga gusto nating gawin together, yung work ethics pag napag-uusapan namin, yung experiences namin personal and professional, Je. Kung kayo magkapareho kayo ng trabaho, kami parang magkapareho kami ng life story, parang pasok na, pasok. Kaya lang, mahirap ikwento dito sa Popstock eh. So, Diyan ka magaling sa Rosh, sa pagko-connect ng mga dots. But before we continue, together. Oo, true. Ayan, bago tayo mag-proceed, let's say hi muna sa mga nanonood tonight. Hi, Teen, Nish, Sam David, Prince John, David Acosta, Mary Ann. I think mga kakilala to ni Mitch, yung mga nagko-comment sa FB Live natin. And also, meron tayong partner event na ini-sponsoran ni Fapsco ngayon, Rosh, ang Dashcon. Can you tell us more about it? Yan, ang Dashcon ay isang conference. Pangalawang taon na nilang ginagawa to, and this is our second year to partner with Dashcon. Yan, ang Dashcon ay isang conference na ginagawa ng Dasho Content with our friend and of course, digital transformation trainer, Pierre Castro, na taga Cebu City. O, ayan, diba? So, dinala niya ang Dashcon sa Manila. And exclusively, ayan, sa mga Fapsco members, sa mga nanonood ng Fapstock, meron silang exclusive 50% discount if we're going to purchase their ticket ngayon. Meron bang deadline? Limited up to 10 tickets only pala siya. Okay, so kailangan ilagay nyo lang ang code na Fapsco kung gusto nyo umattend sa Dashcon. So meron silang website na sinend sa atin, Je. If you can please just share their website as well. Yan. At saka yung video, pwede ba natin ipakita? I think meron sila mga 2-minute video yata, yung last year nila. Para alam nyo what to expect on Dashcon. Mitch, mag-promote lang tayo ng konti para kahit papaano makita naman ng mga ka-Fapstock natin, ka-Fapsco Lancers, kung ano yung Dashcon. Go ahead, Je. Ang laki ng 50% discount, Rosh, ha? Oh, sobra. Super. Ang laki ng 50% discount. And that's only exclusive for Fapsco, for those who use the Fapsco code, right? Yes, correct. At saka, Jehan, may kasamang food ang event last year. Tignan natin kung ngayon tayo na to, alam ko meron din eh. So go ahead, please. Yarn. Ayan na. So this is the, I'm not sure, do you see na the event? Yes, we can see it. Ang lodi talaga ng mga graphics nitong Dashcon kasi talagang super, siya futuristic. Ayan na ang Antimo Flare. Na isa rin sa mga caregivers natin sa Pops, kung maalaga rin masyado ito, parang kayo ni Mitch. Ayan, kasali pala sponsor din nila sila MK. These are all the sponsors. And ayan na po yung agenda. So this will be on, when is the event? The event is on August 1, 2024 at AWS Philippines in BGC Taguig.
And it will be attended by 300 leaders and professionals and supported by 30 plus community partners. Yarn. So they have the program, the agenda sa website nila. So ayan, may mga panel discussions, case of gusto kong umattend. Teka lang. Biyahe ka. May pagkain din siya, Rosh, Oh, snacks and networking break. Itong pinaka-paborito kong part yung networking and snacks. Oh, 'di ba? Oh, masaya. So please, i-share namin sa Fapsco page yung link ay yung promo code para do sa mga gustong pumunta at makigulo sa amin sa August 1st. Ayan, 'di ba? Okay, so balik naman tayo sa kwentuhan with Mitch. Mitch kasi nagkaroon na tayo ng dalawang biyahe with Hong Kong and then with Thailand. Ngayon, pagbalik mo ng Gensan, ano yung mga na-realize mo na ito gusto ko tong i-implement? Ano yung mga learning experiences mo with those two events that we attended na gusto ko rin to meron sa Gensan or meron ka pa bang ibang naiisip? Actually, gusto kong i-inspire ang mga members at mga parang potential members ng Popsco Business Center ng Gensan to get themselves involved with these exhibits and conference. Kasi nakakalawak talaga siya ng knowledge, no? Lalo kahit hindi tayo MSME, aminin mo, pagpunta natin ng Thailand, parang gusto nating mag-packaging ng mga ulam pagbalik. No? Totoo. Kasi nai-inspire tayo na, uy, actually, kaya ng Pilipinas to. So, ang baon ko is mapa-freelancer or virtual assistant na events or pang MSME na event. Mas nasi-share ko yun. Actually, pag uwi ko galing Thailand, sabi ko nga kay Sir Dens, promise bubuhin ko yung 30 para sa Ideas Project. Kasi nga, I really wanted na makahelp pa sa MSMEs dito. Ang laki ng potential ng mga MSMEs there. Limited lang talaga yung option, yung resources nila, yung ideas nila. Ang packaging nila is parang pinaka-social na ngayon. Alam niyo yung sa banana chips, yung resealable, parang yun na yung latest dito. Hindi nila alam, mas marami pang latest, no? So I'm inspired to help more sa MSME na side. Sa VA naman kasi since na natin, familiar na natin pasikot-sikot para anytime may opportunity na makahelp tayo sa mga newbies sa freelancing, okay lang. Parang nandyan, our resources are ready and available. Sa MSME, ang dami pa nilang dagat na lalawin. And masaya na maging instrument ka or channel ka of resources for them like this, yung mga free trainings. And kaya pinilit ko na may masamang MSME sa Thailand because they will benefit more. And I'm happy to be really, the bridge. I'm happy to be bridging the gap, both MSMEs and sa freelance. Di ba kinikilig ako, Je? Ito yung sinasabi ko na una na pwede nating ang mga MSMEs kasi pwede nating i-match yung mga with our VA. Kasi hindi naman laging international ang client mo, di ba? Minsan baka gusto mo rin namang kahit hindi dolyar ang bayad, di ba? Para makapag-give back naman sa ating inang bayan. Yan nga sinasabi ko, Roche, yung mga pa-attend ng mga event na yan, gusto ko na umiwas kasi pag alis mo, pagkatapos ng event, dagdag trabaho lang yan eh. Medyo. Ang dami mo agad gustong gawin kasi natutunan mo sa event. Kailangan kong i-share. Pero totoo yan. Marami nga talagang maraming opportunity. Yun sa packaging na event yun sa Thailand, marami ako nakita opportunities doon for graphic designers, for VA, mga social media marketers. Talagang very big opportunity siya. Ang sarap ng mga produkto ng packaging lang, medyo nakaka-turn on. Di ba packaging pa lang pwedeng maka-turn on and off na sa customer? Totoo. Parang lang yan, parang love life.
Pag nakita mo mukhang hindi naliligo, hindi nagpapalit ng damit, parang turn off. Pero Walang ganyanan, Rosh. diba? Totoo. Na-attract ka kaagad. Yung unang tingin ng mata mo, di ba? Na-attract ka kaagad either pagkain ba yan, or damit, or anything, di ba? Packaging really matters. Besides, sinuturo natin yan sa branding. Di ba? Excited ako. Ayan. Si Charlene, tahimik. Kasi pagod na to. Galing siya ng biyahe ng Quezon, ng Infanta, di ba 5 hours. Kinabukasan, may event kami with MJ sa Ideas yung Batch 3, launching. Tapos ngayon, dumiretso naman kami kay Jane doon sa Batch 2 kasi week 2 naman ni Jane. Kaya, nalalambot siya. So, eto siya katabi ko. Siya nyo na kung tahimik siya. Pinapagod niyo yung pinapagod niyo yung mga senior citizens natin dyan, ha? Curfew na nila. Hindi ko kailangan. Nakahanap siya ng dahilan para magpahinga ka mo. Ay nako, babalik tayo, Mitch. Naalala mo nung nagkita tayo ni Marl sa BGC, sa Uptown rather. Di ba may pinagkwentuhan tayo about paano natin makukonect yung mga pangangailangan ng PAPSCO in terms of looking for additional clients, para natin matutulungan yung mga agency owners na members ng PAPSCO. And at the same time, para tayo makakapagbigay ng trabaho sa mga members na naghahanap ng trabaho, di ba? And we came up with an idea na pwedeng mag-collaborate ang isa't isa from one agency to another, and then kukuha ng PAPSCO member. And you mentioned something about training. Can you elaborate on that? Kasi tayo lang nagkikwentuhan so maganda marinig din nila. No, I really wanted to highlight that kasi isa rin sa question nun is how can POPSCO really earn more, in order for us to have bigger funds for us to promote or to create more programs pa. So, doon lang, it boils down to anong strength ng POPSCO or most of the POPSCO core or members. Mga trainers lahat Ang mga effective hindi lang trainers, mga effective trainers So, why not we sell that service? Why not we offer that service, the trainings, so that dalawa yung matutulungan. I mean, we're hitting 2 birds by 1 stone. So we offer training for agency owners to help their members upskill and offer more services to their vendees and clients. At the same time, nag-o-offer tayo din sa iba, hindi lang sa mga agency owners or sa mga VA aspirants ng trainings. Then we can collect decent fee for that. So, merong income si POPSCO, meron pang help sa mga agency owner. Yung sa agency owner, syempre, definitely, ako, in my case, I will definitely fund the upskilling of some of the qualified VAs that I know sa team ko. Kasi I don't want them to be stagnant. I want them to grow, not just, personally, but professionally. Bahala kung gusto nilang mag-senior citizen sa Cracker Jacks, pero gusto ko yung stay nila sa Cracker Jacks will be always productive, meaningful, and fruitful, Gusto ko meron silang napapala kahit hindi tayo San Miguel Corporation. Napakagandang idea niyan, Mitch. Pero alam mo ba, alam ba na may kalakaran sa PAPSCO na idea ko, gawa ko? So, idea mo, gawa mo. Gawan mo ng training proposal yan. Di ba, Rosh? Hindi niya pa alam yun. Ngayon pa lang sinabi. So, ngayon, ino-orient na kita. Idea mo, gawa mo sa PAPSCO. Parang sanay na. Tutulong na kami. Nakakahiya naman na hindi ka tutulong sa idea mo. Pero yes, kung ano man yung pwede. I would tell this na kung anong pwedeng maitulong na basta kaya ng powers para sa ikakabuti na hindi lang ng business center ng Jensen, but
full POPSCO. Why not? Ayan, thank you. Last na lang kasi 3 minutes na lang tayo. May isa pa siyang binanggit, hindi mo nabanggit, Mitch, which is yung pag-organize ng mga team building and travel activities. Kasi sabi ni Mitch, na-experience niya yung travel sa Hong Kong at sa Thailand. Kaya nga niyan, nung na-experience niya yung travel sa Hong Kong rather, gusto niya isama yung team niya sa Thailand. Nung sinama naman niya yung team niya sa Thailand, sabi niya, kailangan regular namin ginagawa to. At baka yung ibang mga agency owners gusto rin ganito, di ba? So why not you, FAPSCO, organize events such as this? Kasi isa naman sa mga ginagawa talaga natin ay mag-organize ng events. O di ba? So ang bongga natin. Hindi lang national-based event. International pa. Correct. International. Hindi kasi nakita ko talaga, it's undeniably, napakagaling din yung mag-organize and all ng ganyan na international trips, no? Tapos, very keen observer talaga ako, Miss Roche. Sabi ko, from day 1 sa Hong Kong hanggang last day, pati ganun din sa Macau, ganun din sa Thailand, parang, parang 80% or 70% exhibition, 30% or minsan pa nga hanggang 50-50. Lakwat siya. Pero pareho siyang important factor, no? Halimbawa ako, BA, sumama ako doon. Nakaka-motivate pa, nakaka-boost pa ng steam, diba? Parang na meron ganitong experience, totoo, parang ganyan. So, why not that being another strength ng POPSCO, yung mag-travel and tours. Charot. Hindi, tayo, mag-offer din tayo ng mga team buildings abroad na organized ng POPSCO. Of course, with a minimum fee, charot, with a decent fee, para another source of income. Kasi, kawawa naman yung nagtutour, kawawa naman yung nagagawid kung hindi natin bibigyan ng gas. So I guess that's one way that's another service that we can offer. Diba? Jehan, ito na yun eh. Kaya ikaw kailangan yung pagkagala mo, pagkakitaan na rin natin. So tara na, sa Manila. Yeah. Ako talaga ginawa mong example, Si Dennis kausapin yun siya. Siyempre gala. Yan, diba? Sige. So, hindi na upstock, kasi we only have 2 minutes. Baka lang merong gustong sabihin pa si Mitch, isang parting message para sa mga gusto niyang iimbita, mga taga Gensan na gusto niyang i-invite para maging part ng business center. Ano bang mapapala nila, Mitch, pagka sumali sila sa atin, specifically sa Gensan Business Center? Go. All right, I just wanted to encourage freelancers from Gensan. Hindi lang tayo limited sa freelancers, also for MSMEs, no, to join a fun, vibrant, positive, and good team. Or hindi kasi cooperative. The cooperative is a bonus para sa kanila, no, and enjoy the planned benefits like of course the benefits of the cooperative plus the programs that we wanted to implement. And we're very excited for the trainings that we will be putting into Gensan, here in Gensan, and other events, sponsored events, na in store for them. I really wanted to tell everyone here in Gensan sa freelance. Kasi ang dami kasi pong mga scammer. So, sana they will choose the right network and the right circle that they will be joining. Circle na hindi lang sila matututo, kung hindi pa sila mabobore, hindi sila maaabuso. I think that's it. That's one threat that I feel ang daming nagme-make up ng mga profiles kasi nila. And natatakot ako para sa mga new VAs na andaling maniwala sa mga salita, sa mga too good to be true statements. No? And I hope they will be more wise in choosing
the network, the cooperative, the team or the group that they will be joining. And I think you are my bias, Pasco. I think joining Pasco will help them not just professionally but personally. Wala naman tayong program na pinaplano na hindi ikakabuti, lahat ikakabuti at ikaka-grow nila as a person and as a professional. So, yeah, so can't wait to hire. I can't wait to get more members, attract more members here by them seeing what we are doing. Hindi hard selling. Sabi nga, di ba, bawal yung meron tayong pipilitin mag-join. Yung mga napag-join ko na talagang nakita nila sa mga mata nila na unang-una happy ako. Happy ako sa Popsco. Yun eh. Tapos sa mga nakakakilala talaga sa akin, alam nilang di ko sila dadalhin sa kapahamakan. So, alam nila na I'm choosy in picking my circle, my network, my group. So, interested sila sa Popsco. Sana yung mga friends din nila, yung relatives and all na connected sa kanila, maging interested din at mag-enjoy sa pagsali sa Popsco. So I can't wait to grow our team here in Mindanao. Kasi wala naman, so far sa Mindanao, Jensen pa lang, no? Parang medyo rin may fear. I really wanted na may pagka-OC kasi tayo. So, sana, kung ano yung goal natin for this region, ma-meet natin. Through our combined efforts here, hindi lang ako. Kundi yung mga kasama ko pa. Ganda. Ang ganda. Pero actually, for Mindanao, may Zamboanga rin. Zamboanga Business Center. And Basilan is coming up. Dalawa na sila sa Basilan. So, si Nish at si Jed, sila na yung mag-establish sa Basilan. Pag Mindanao, meet up siya. Yeah! Ay, nawala sila. Ayan. So, Kaya, I guess. No, okay, it's okay. It's the end of the show naman na. But anyway, so ayun, nawalan sila ng internet. But anyway, thank you so much, Mitch, for gracing us with your presence today. And yun talaga, natuwa ako when we talked about HP. Kasi napaka-small world, pero talaga, right place, right time, right people. Kasi hindi pa right time na magkakilala tayo sa HP nun eh. So, talaga ito yung right time na nasa Popsco na tayo. Pag nasa advocacy work na tayo pareho. So, thank you so much. thank you so much. And really looking forward to see you personally. Yes, take ka muna ha. May pag-uusapan pa tayo after. Close ko lang muna. Tama. Ayan. Nawala na po yung mga co-hosts ko. But thank you so much everyone for watching. And see you again next Wednesday. Meron po tayong episode next Wednesday with another special guest. So please like our page, facebook.com/popsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. And you may also find us on Instagram, YouTube, LinkedIn, and TikTok. If you had some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can learn like you. Thank you so much, Popsco Media, our partner in giving you this wonderful show. Join us again next Wednesday for another show. And to our Popsco family, let's keep growing together. Good night, everyone. Bye.